Kahit hindi pa nahahatulan, pwede nang i-freeze ang assets o ari-arian ng isang nililitis ng International Criminal Court para matiyak na may pambayad na danyos para sa mga biktima. Bagamat may komplikasyon ito sa mga bansang hindi na miyembro ng ICC, may legal na paraan ayon sa Malacanang para ipatupad ang freeze order. Nakatutok si Ian Cruz. In principle, it is the person declared guilty who has to compensate for his or her responsibility in the commission of the crimes. Dahil ang isang nahatulang guilty ng International Criminal Court o ICC ang responsableng magbayad sa mga biktima, kahit gumugulong pa lang ang kanyang kaso ay may hakbang ng i-freeze ang asset o ari-arian ng isang suspect. Base sa website ng ICC, ang Office of the Prosecutor o OTP ang kakalap ng financial information ng isang suspect sa simula pa lang ng pagdinig. Kapag naglabas ng warrant of arrest o summons to appear, maaaring maglabas ng request para sa identification, tracing at freezing ng property at assets ng suspect. Ang registry naman o yung gumagawa ng non-judicial functions ng ICC ang responsable para mahanap at ma-recover ang asset ng nililitis at magre-request ng tulong sa mga estado at intergovernmental organizations para mabawi yan. Pero may komplikasyon kapag hindi saklaw ng Rome Statute ang bansa kung saan ire-request ang pag-freeze ng asset ng akusado. Ayon kay Attorney Gilbert Andres, isa sa 5 Pilipinong abogado sa list of counsel ng ICC. This assets, when it's in the Philippines, it needs the cooperation ng Philippine domestic authorities. If it's outside, kung hindi yan non-state party, hindi yan obligated to cooperate under the Rome Statute. Pero kung may political will umano ang gobyerno, may legal na paraan pa rin para maipatupad ang freeze order kung hingi ng ICC, sabi ng palasyo. Kung ito po ay magkakaroon man ng issue or magbibigay ng order ang ICC, ituturo po natin, ibibigay po natin to sa dapat sa AMLAC kung kinakailangan po. Hindi ba ito nangangahulugan ng pakikipagtulungan ng gobyerno ng Pilipinas sa ICC? Kaya nga po ibabato natin sa AMLAC. But AMLAC is under the Philippine government. Yes, but if there's a need for that, ang AMLAC walang sinisino. So kung kinakailangan po, para po mabigyan ng reparation damages kung sino man ang masasabing na biktima, din kailangan pong ibigay ang hustisya. Git naman ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, maliban sa walang legal na basehan para sa freeze order, wala rin daw ipi-freeze dahil mahirap ang dating Pangulo. Sa huling SALN na inilabas sa publiko noong 2017, may net worth na mahigit 28 million pesos ang dating Pangulo. Hindi na isinapubliko ang mga huling SALN niya. Ayon naman sa ICC, madalas sa lawak ng naganap na krimen, hindi sapat ang mga nababawing asset ng akusado. Pero may trust fund naman daw ang korte na maaring gamitin para sa iba't ibang anyo ng suporta para sa mga biktima. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras.